ang ikaapat na araw ng pagsasyam sa karangalan ng Birhen ng Banal na Puso ni Jesus na may temang Birhen ng Banal na Puso ni Jesus, kaisa sa misyon ni Kristo laban sa kasamaan. Sa Ebanghelyo ngayon, nasaksihan natin ang kapangyarihan ni Jesus laban sa kasamaan. Isang masamang espiritu ang sumigaw at sumuko sa kanyang makapangyarihang salita. Ipinapakita nito na si Kristo ang may ganap na kapangyarihan upang itaboy ang kasamaan at pagalingin ang sugatang sangkatauhan. Kasama niya sa misyon na ito ang kanyang ina, ang mahal na Birhen. Sa kanyang pananahimik, panalangin at pagtindig sa tabi ni Kristo hanggang sa krus, si Maria ay naging kaisa sa tagumpay ng kabutihan laban sa kasalanan at kadiliman. Sa kanyang pagiging ina ng banal na puso, siya ang ating kasama at tagapamagitan sa paglaban sa tukso, kasamaan at kawalang pag-asa. Ngayong araw, inaanyayahan tayong lumapit sa Diyos sa pamamagitan ni Maria upang humingi ng lakas, pananampalataya at katatagan sa ating sariling laban sa kasamaan. Sa Kanya tayong kumakapit at sa puso ni Jesus tayo muling manalig. Ang mamumuno po sa ating banal na misa ay si Reverendo Padre Philip Angelo Garcia. Magsitayo po tayong lahat.
Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ngayong tayo'y nagmimisa nobenaryo, hinihiling natin ang grasya na maging tapat tayo sa puso ni Jesus. Gaya ng mahal na Birhen, tayo nawa ay maging tapat sa ating Panginoon upang malabanan natin ang mga kasamaan na ating nararanasan. Kaya't upang tayo maging marapat gumanap sa ating banal na pagdiriwang, aminin natin ngayon at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Panginoong Diyos, Ikaw ang aming tagapaglikha. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo Jesus, Ikaw ang aming tagapagligtas. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Espiritu Santo, Ikaw ang aming mga aliw at tagapagbigay buhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo. Sa Diyos, mabuti sa Diyos, mabuti sa Diyos sa kalimatasan, at sa lupa'y kapayapa, at sa lupa'y kapayapa, sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, inarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagpupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mo aking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong ng anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Sa Diyos, mahuli sa
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo sa amin ang lakas upang alalayanan kaming mga mahihina. Ngayong ginugunita ang mahal na Birheng Ina ng Diyos, kaming idinadalangin niya'y makabangon nawa sa pagkalugmok sa kasalanan. Iniluluhog namin ito sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po tayo. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mga kapatid, hindi na kailangang isulat ko pa sa inyo kung kailan magaganap ang mga bagay na ito. Sapagkat alam na ninyong ang pagdating ng araw ng Panginoon ay tulad sa pagdating ng magnanakaw. Kapag sinasabi ng mga tao, tiwasay at panatag ang lahat, biglang darating ang kapahamakan. Hindi sila makaiiwas sapagkat ang pagdating nito'y tulad ng pagsumpong ng pagdaramdam ng babaeng manganganak. Ngunit hindi kayo nabubuhay sa kadiliman, mga kapatid. Kaya't hindi kayo mabibigla sa araw na iyon na darating na parang magnanakaw. Kayong lahat ay kabilang sa panig ng kaliwanagan, sa panig ng araw, hindi sa panig ng kadiliman o ng gabi. Kaya nga, kailangan tayo'y manatiling gising, laging handa at malinaw ang isip, di tulad ng iba. Tinawag tayo ng Diyos hindi upang parusahan, kundi upang iligtas sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Namatay siya para sa atin upang tayo'y mabuhay na kasama niya. Buhay man tayo o patay sa kanyang muling pagpaparito, dahil dito,
patuloy kayong magpaalalahanan at magtulungan. Tulad ng ginagawa ninyo ngayon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Makikitang may kapal sa kanyang lupang hinirang. Tanglaw ko'y ang puon, aking kaligtasan. Kaya walang takot ako kanino man. Sa mga panganib, kanyang iingatan. Kaya naman ako'y walang agam-agam. Isang bagay lamang ang aking mithiin, isang bagay ito sa puon hiniling. Ang ako'y lumagi sa banal na templo, upang kagandahan niya ay mamasdan ko, at yung patnubay niya ay matamo. Ako'y nananalig na bago mamatay, masasaksihan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos tayo'y magtiwala, ating patatagin ang paniniwala, tayo ay umasa sa kanyang kalinga. Makikitang may kapal sa kanyang lupang hinirang. Magsitayo po tayo. Narito at dumating na isang dakilang propeta, sugo ng Diyos sa bayan niya.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagpunta si Jesus sa Capernaum, Galilea. Nagturo siya sa mga tao ng araw ng pamahimahinga at nagtaka sila sa kanyang pagtuturo sapagkat may kapangyarihan kung siya'y magsalita. Naroon sa sinagoga ang isang lalaking inaalihan ng demonyo o isang masamang espiritu. Sumigaw siya ng malakas, "Ano ang pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Naparito ka ba upang puksain kami? Alam ko kung sino ka. Ikaw ang banal ng Diyos." Subalit pinagbikaan siya ni Jesus, "Tumahimik ka, lumayas ka sa taong iyan." At sa harapan ng lahat, ang tao'y inilugmok ng demonyo at iniwan ng hindi man lamang sinaktan. Nanggilalas silang lahat at nagsabi sa isa't isa, "Anong uri ng pangungusap ito? Makapangyarihan at mabisa." Pinalalayas niya ang masasamang espiritu at sumusunod naman sila. At kumalat ang balita tungkol kay Jesus sa buong lupaing iyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po tayo. Mga kapatid, palakpakan naman natin ngayon ang ating mahal na ina. At syempre po, pakibati naman ang inyong katabi, pakisabi mo sa iyong katabi, Advance Happy Fiesta. Kasunod nito, pakisabi mo na rin sa iyong katabi, magpie-fiesta na, magbago ka na. Mga kapatid, dahil tayo ay mga deboto ng ating mahal na ina, ina ng banal na puso ni Jesus, napakagandang pagnilayan ang usaping tungkol sa mga puso. Kaya nga tayong mga Pinoy, di ba? Iba't iba rin ang ating pananaw sa puso. Tanungin ko kayo, meron ba kayong kakilalang mayroong pusong mamon? O, pag sinabing pusong mamon, sila yung mga sensitive. Ang puso parang mamon, malambot na malambot ang puso, madaling magtampo, at madali ring mainis. Natatawa kayo, may kakilala ba kayong ganon? Tayong Pinoy, meron rin tayong mga kakilalang mayroong pusong bato. Hindi ba? Sino yung may mga pusong bato? Matigas ang ulo. Abay, parang hindi nakakaramdam. Para bang manhid ang puso at parang walang awa. Sino ba yung kilala nating parang mayroong pusong bato? At tayong mga Pinoy, meron tayong expression, nakakataba naman ng puso. Kilala rin natin ang pusong mataba, bagamat hindi healthy ang pusong mataba, Pero pag sinabi nating nakakataba naman ng puso, ibig sabihin nito, nakakatuwa naman, napakasaya naman, dahil nakakaramdam tayo ng pag-ibig. Kaya mga kapatid, dahil mahal natin si Mama Mary, Mother of the Sacred Heart of Jesus, tanungin nga natin sa ating sarili, ano bang puso ang meron tayo? Pwede ho bang tingnan nyo naman ang inyong katabi? Ha? Ano bang puso ang meron siya? Ha? Ano ba ang daladala niyang puso? Mga kapatid, bagamat iba't iba ang pananaw natin sa puso,
tandaan natin, ang puso natin ay dapat gaya ng puso ng mahal na ina. Pusong tapat sa Panginoon. Yaan ang pinakamaimportanteng katangian ng ating puso. Ang puso natin ay dapat gaya ng puso ng mahal na ina. Pusong tapat sa ating Panginoong Jesus. Amen? Kaya nga mga kapatid, kung titingnan natin sa ating kultura, sa ating mga karanasan, lalo na siguro sa mga nanay, tatay, lolo, lola na kasama natin ngayon, marami sa atin, nanghihingi ng advice at nagtatanong kung ano ba ang dapat gawin. Sigurado ako naranasan nyo na ang isang kaibigan o isang kapamilya, mas nakababata sa iyo o kahit sino pa, lalapit sa iyo at manghihingi ng tulong, manghihingi ng iyong opinyon. Ang tanong, ano po ba ang gagawin ko? Marahil ganyan din tayong lahat, di ba? Ngayong nagsisimba tayo, yan ang panalangin natin. Lord, please turuan niyo naman po ako kung anong gagawin ko. At ano ang common na advice kapag mayroong lumalapit? Anong sinasabi ka agad-agad? Common advice. Ang gandang tandaan, Sasabihin, kapatid, follow your heart. Ganda. Kung ano ang gusto ng puso mo, sundin mo. Follow your heart. Sasabihin pa nga ng iba, ano bang feel mo? Kung anong feel mo, yan ang gawin mo. Kung saan ka masaya, kung saan masaya ang puso mo, kung saan ka nag-e-enjoy, yan ang piliin mo. Pero sandali lang. Parang kakaiba yata yan, mga kapatid. Hindi ba mga kapatid, ang puso rin natin madalas hindi natin maintindihan? Minsan siguro sa inyong buhay, nagdasal kayo, Lord, sana ibigay niyo na po sa akin ito. Ito lang sapat na. Lord, ibigay niyo na po sa akin to. Ito lang po, sapat na. Okay na po. Wala na akong hihilingin pa, Lord. Ito lang, sapat na. Pera, gustong bilhin, pinapangarap. Ito lang, sapat na. Pero anong totoo? Kapag natanggap mo na, nakuha mo na, talaga bang sapat na yan? Talaga bang okay na kapag natanggap mo na? Diba hindi naman? Kapag nasa iyo na ang pinapangarap mo, makakaramdam ka rin sa iyong puso, teka muna, parang hindi pa yata sapat. Meron pa palang hinahanap ang aking puso. Kaya mapapaisip tayo Tanungin ko kayo, lay minister, tayong lahat, mga nagsaserve sa parokya, parishioners, nagsisimba. Tanungin ko kayo, talaga bang tama yung advice na follow your heart? Talaga bang tama na sabihin na kung anong gusto ng puso mo, sundin mo? Yes or no? Tama ba? Ay, iba-iba. Ito ho, tandaan. Tandaan ho. Anong tanong? Tama ba na talagang sundin mo lang ang puso mo? Ang sagot po ay, hindi! Mali po yun. Mga nanay, kayong magsasabi sa akin, mali na ang puso lang ang sinusunod. Bakit mali? Kailangan mo rin ng, abay, mag-isip rin tayo.
Puso lang, hindi sapat ang puso lang. Kahit nga si Dr. Maineka, isang psychologist, pinapaalalahanan tayong lahat na magsitigil na tayong mag-advise ng ganyan. Masarap pakinggan na, oo, follow your heart. Pero mali yun. Maling-mali po iyon. Dahil ang puso, nagkakamali rin. At ang puso, pabago-bago. Kung anong nararamdaman, lilipas rin. Sabi ni Dr. Maineka, following your heart is a worst advice. Sa aking paglalakbay bilang Katoliko, sa spiritual direction, sinasabi nga ng mga kaparian, lalo na sa Ignatian spirituality, na kapag magde-decide ka, lalo na major decisions in life, huwag magpadala sa nararamdaman. Kayo na ang magsasabi, huwag magpadala sa nararamdaman. Sa Tagalog, di ba, may mas malalim tayong term. Huwag kang dalos-dalos. Timbangin ng mabuti. Hindi lang puso ang importante, mag-isip rin. Kaya nga siguro, binibiyayaan tayo ngayon ng ating mahal na ina. Ina ng banal na puso ni Jesus. Para paalalahanan tayong lahat na ito ang direksyon ng ating buhay. Anong tema natin ngayon? Misyon laban sa kasamaan. Paano labanan ng kasamaan? Huwag mong sundin ang puso mo. Sa halip na sundin mo ang puso mo, sundin mo ang puso ni Kristo. Ang ganda nun, ha? Pwede na natin i-upload yun, ha? Instead of following your heart, follow the heart of Jesus. May mission ka laban sa kasamaan, do not follow your heart. Follow the heart of Jesus. Sundin mo ang puso ni Jesus, unahin mo ang puso ni Jesus. Kaya nga mga kapatid, sa ating mabuting balita, meron tayong narinig na dalawang boses. Anong dalawang boses noon? Boses ng Panginoon at boses ng kalaban, boses ng demonyo. At para malabanan natin ang kasamaan ng ating buhay, gaya ng mahal na ina na inuna palagi ang puso ni Jesus, kailangan po kilala natin ang boses ng Panginoon sa boses ng kalaban. Alam niyo ho, isang napakagandang example ng isang manunulat yung larong pukpok palayok. Piyesta nyo na sa Monday, no? Baka may pukpok palayok kayo dyan. Meron ba? O meron tayo dyan. Baka na tayo dyan, ha? Anong mechanics ng pukpok palayok? Siyempre, may palayok. Alam mo, pukpok palayok nga eh. Palayok. Tapos, merong pangpukpok. Pero, kakaibang laro. Dahil yung maglaro, kailangan nakapiring o naka-blindfold. Ako bilang isang bata, laro namin mga pinsan yan eh. Kapag Pasko, kapag piyesta, mula nga sa inspirasyon ng isang manunulat, paano manalo sa pukpok palayok? Simple lang. Kailangan humanap ka ng kakampi. Sinong usual na kakampi ng mga bata? Siyempre, yung mga magulang. Mga magulang, kakuntsaba, para makuha yung cash prize. Anong sasabihin ng tatay? Anak, gusto mo bang manalo? Kung gusto mong manalo, makinig ka sa boses ko.
Siyempre may kalaban ka. Lilituhin ka ng mga kalaban mo. Kung dapat kang kumanan, sasabihin ng kalaban, kumaliwa ka para hindi mo matamaan. Pero kapag malinaw sa iyo ang boses ng Ama mo, at siya ay sinunod mo kahit maingay, mahahampas mo ang palayok at makukuha mo ang premyo. Amen? Kaya mga kapatid, para malabanan natin ang kasamaan, kailangan kilala natin ang boses ng Diyos. Pinagninilayan natin ang salita ng Diyos. Pinagninilayan natin ng mabuti. Ano ba ang mensahe sa atin ng Panginoon? Tanungin ko kayo, meron ho bang nagbabasa sa inyo ng horoscope? Ha? Meron ba? Nung estudyante ho ako, sa seminaryo, wala naman kaming cellphone. So, ang hinihintay namin yung dyaryo. At kapag dumating ang dyaryo, wala kaming pakialam sa front page. Mga nangyayari sa mundo, mga bata pa kami na wala kaming pakialam. Tingin kagad sa dulo, sa likod. Entertainment. At ang laman ng entertainment ay horoscope. Ang ganda ng nakasulat sa horoscope, no? Anong sasabihin doon? Seswertihin ka ngayong araw na to. Makakatanggap ka ng gusto mo ngayong araw na to. Pero pag maniwala ka, no? Paisip ka. Alas 10 na ng gabi, wala pang nangyayari. Swerteng numero, swerteng kulay, ganyan, ganito. Bakit nagbabasa ng horoscope ang mga tao? Kasi gusto nilang makatanggap ng biyaya. Kumbaga gusto nilang swertehin. Gusto nilang mapabuti. Pero sa totoo lang mga kapatid, ito ulit sana matandaan natin mali po iyon. Kung nagbabasa ka ng horoscope gaya ko dati, hindi ho tama yun. Maling-mali ho yun. Alam niyo ho, ang dapat nating binabasa bilang mga Katoliko, pinagninilayan natin bilang mga Katoliko, walang iba kundi ang Biblia, ang salita ng Diyos. Kayo ho, sino ho sa inyo ang complete attendance from first day to fourth day Novena Mass? Pumalakpak nga. Lahat kayo? Lahat kayo talaga? Napansin nyo, isa yung banal na misa, pero iba-iba yung mga pagbasa, di ba? Bakit iba-iba yung pagbasa? Example, nagsimba ka ngayong Sunday. Next week, iba na naman yung pagbasa na Sunday. Bakit? Kasi ang Panginoon ay nangungusap sa atin. Yan ang kahinaan natin Naghahanap tayo ng tamang sagot sa maling paraan. Puro tayo tanong sa ibang tao. Pero mga kapatid, yung salita ng Diyos, nakakalimutan natin. Para malaman natin ang mga dapat nating gawin sa ating buhay, sundin natin ang sinasabi sa salita ng Diyos. Alam niyo ho yung Bible, acronym daw po siya. May prex po ba tayo? Nakapag-prex na po kayo? Acronym daw po ang Bible. Anong sabi sa Bible? B-I-B-L-E. Basic, B-I, instructions before leaving earth. Basic instructions before leaving earth. Bago man tayo umalis dito, sana nabasa natin ang Biblia. From cover to cover. Baka mamaya sabihin nyo sa akin, Father, ako po ay 70 years old na. Matagal na akong nagsisimba. Halos araw-araw. Kabisado kong nobinaryo, kabisado kong misa. Pero Father, sa Bible, nasa Genesis pa lang ako. Di kayo natatawa, hindi nyo alam. Ang Genesis,
ay unang libro. Anong pinakahuling libro sa Bible? Hindi nyo na alam. Revelations, ha? O di kaya sa Tagalog, pahayag. Diba? Dahil nandyan po ang kalooban ng Diyos. Kinakailangan lang ho talaga makinig tayo ng mabuti para malaman natin ano bang gusto ng Panginoon. Dahil nariyan na sa mga pagbasa. Sometimes when we go to the Holy Mass, hindi tayo kaagad-agad nakakapag-focus. Kaya nga minsan yung iba sa atin kapag readings, anong ginagawa? Mga pagbasa, ay, tingin-tingin sa taas, sira na pala yung ilaw. May brown-brown na pala yung taas natin. Kung sakaling gano'n ang mangyari, huwag nyo naman nung sadyain na gano'n. Kung sakaling gano'n ang mangyari, pag-uwi, basahin ulit ang salita ng Diyos. Para malaman natin ang kalooban ng Panginoon. Hindi nyo ho yan gagawin para kay Father, please lang. Babasahin mo ang salita ng Diyos para sa sarili mo. Para malaman mo kung ano ba ang kalooban ng Diyos para sa'yo. Huling punto na lang, mga kapatid. Alam niyo ho yung mga nangyayari ng mga nakaraang araw. Diba ang tema natin, misyon na labanan ng kasamaan. Tama ba? Yung tema natin, di ba? Oh, labanan ang kasamaan. Minsan nakakabigla, okay naman tayong lahat, pero dahil panahon ng tag-ulan, walang pigil ang ulan. Hindi naman first time na umuulan sa Pilipinas. Alam natin na ang buwan na ito ay mga buwan ng tag-ulan. Umulan ng tuloy-tuloy, bumagyo ng tuloy-tuloy. Anong nangyari? Bumaha. At nung bumaha, anong nangyari? Ayan, naglabasan ng katotohanan na meron palang mga flood control projects pero hindi natin alam kung nasaan. Tayo ba yung nagpabaha? Hindi naman tayo Nagpaulan ang Panginoon kaya bumaha. At dyan tuloy nalaman natin na may anomalya pala sa ating flood control projects. Alam niyo ho, aral ho ito sa ating lahat, na kapag kumakampi tayo sa kasamaan, sa halip na labanan ng kasamaan, kapag kumakampi ka sa kasamaan, ilalaglag ka ng demonyo. Totoo yan. Walang demonyong nagliligtas. Ilalaglag ka ng demonyo at masasaktan ka dahil kumampi ka sa kalaban. Alam niyo ho yung salitang diablo, di ba? Mula ho ito sa salitang Griego na diabolos, na ang ibig sabihin ay tagahati o tagagulo. Kaya ngayon yung mission natin, labanan ng kasamaan Labanan natin yung naghahati o gumugulo sa atin. Ang kampon ng kadiliman. At kapag tayo'y kumakampi sa kalaban, nahahati ho tayo, nasasaktan tayo. Kita ninyo yung ehemplo? Parang yung pagbasa sa una nating narinig, unang pagbasa. Kailan tayo itutuwid, itatama? Hindi natin alam kung kailan. Pero yung kasalanan mo, kapag nagpaalipin ka dyan, para bang darating ang magnanakaw sa isang gabi, ikaw ay ilalaglag niyan at sasaktan dahil sa maling kasalanan. Kaya nga mga kapatid, ito ho ang nangyayari. Ikaw, kapag kumampi ka sa masama, matigas ang ulo mo,
hindi ka mapasunod ng Panginoon, hindi ka sumusunod sa Diyos, ayaw mo kasi, kumampi ka sa kalaban, yung kalaban, pag inutusan ng Diyos, susunod yan. At ilalaglag ka niyan. So anong mangyayari? Sasaktan mo lang din ang iyong sarili. Kaya nga mga kapatid, sa banal na misa nating ito, yan ho yung ating ipagdarasal. Huwag tayong kumampi sa kalaban. Huwag tayong kumampi sa kasamaan. Lahat ng sinasabi ng kalaban, pekeng balita. Anong mga sinasabi ng kalaban? Anong tukso? Number 1, wala namang makakaalam niyan. Sure ka ba? Number 2, satin-satin lang naman. Number 3, ngayon lang naman. Peke lahat ng yan. Kapag kumampi ka sa kalaban, ikaw ay masasaktan. Kaya mga kapatid, ang dami nating aral sa ating pagnanabina, ngayon sa ating mahal na ina ng banal na puso ni Jesus. Tandaan ho natin ang ating pagninilay na sa halip na sundin mo ang puso mo, sundin mo ang puso ni Kristo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magsitayo po tayo. Sa pamamagitan ng Ebanghelyo, nagsasalita si Kristo sa atin ng mga wikang may walang hanggang kapangyarihan at mga gawang mapaghimalang nakapagpapagaling. Sa tulong ng ating mahal na ina na si Maria, hilingin natin na tayo ay makaisa sa misyon ni Kristo na labanan sa kadiliman. Buong pananalig tayong manalangin. Ama, sa pamamagitan ni Maria, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, sa pamamagitan ni Maria, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa simbahan, naway patuloy nitong ituro ang katotohanan ni Kristo sa kabila ng mga hamon ng makabagong panahon at buong tapang natugsain ang kasamaan sa liwanag ng Ebanghelyo, gaya ng matatag na pananampalataya ni Maria. Manalangin tayo. Ama, sa pamamagitan ni Maria, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa ating pamahalaan, naway magtaguyod sila ng kabutihan at katarungan sa kanilang pamamahala at maging masigasig sa pagsukpo ng katiwalaan, karahasan at kasinungalingan sa lipunang kanilang pinangangalagaan. Manalangin tayo. Ama, sa pamamagitan ni Maria, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating lahat, nawa sa ating pamimintuho kay Maria ay hindi tayo manghina sa pananalangin at sa pamamagitan ng banal na puso ni Jesus ay mapagtagumpayan natin ang tukso at kapangyarihan ng masasamang espiritu sa ating pang-araw-araw na buhay. Manalangin tayo. Ama, sa pamamagitan ni Maria, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga may sakit at mga nagdurusa, naway makalaya sila sa kanilang paghihirap at makatagpo ng pag-asa at kaginhawaan sa pamamagitan ng pagdamay ng kanilang kapwa at sa pamamagitan ng panalangin ni Maria. Manalangin tayo. Ama, sa pamamagitan ni Maria, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating mga benefactors, family sponsors, mga hermano at hermana mayor, nawa ay pagkalooban sila ng Panginoon ng mga biyayang kanilang kinakailangan. Manalangin tayo. Ama, sa pamamagitan ni Maria, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga yumao, naway masihan sa liwanag ng buhay na walang hanggan at makapiling ang Diyos sa kaluwalhatian ng langit kasama ang mahal na ina ng banal na puso ni Jesus. Sa ilang sandali ng katahimikan,
ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama, sa pamamagitan ni Maria, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming makapangyarihan, itinataas namin ang lahat ng ito at umaasa kami sa awa ng aming Panginoong Yesus, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po tayo. May operatory tayo.
Magtayo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagunita namin sa mahal na Birhen, hinihiling namin ang aming paghahain ay lakipan mo ng kapupunan upang kami ay maging handog na ikinalulugod mo kailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong pinararangalan ng mahal na Birheng Maria, ina ng banal na puso ni Jesus. Bukod mong pinagpala ang babaeng lahat, ang mahal na Birheng totoong mapalad na iyong piniling maging ina ng iyong anak nung sinugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak ng kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang umpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Magsiluhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at tugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Bilang pagkain inuming,
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganat sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon, na aming Papa, ni Pablo Virgilio, na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay ng may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at paginapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaysa ng kanyang kabiyak ng puso na si San Jose, kaysa ng mga apostol, ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang mga anak ng Diyos, awitin natin ngayon ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayos sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol,
Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po sa inyong lahat. Peace be with you. Cordero ng Diyos na nagalis, makasalanan sa libutan, Magsiluhod po tayo. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad tayong inaanyayaan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming pagsasalo sa haing nagbibigay buhay sa paggunita namin sa mahal na ina ng iyong anak ay magdulot nawa sa amin ng iyong kagandahang loob upang lagi naming madama ang iyong paglingap sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin sa Birhen ng Banal na Puso ni Jesus. Alalahanin mo, mahal na ina ng Banal na Puso ni Jesus, ang mga dakilang bagay na ginawa ng Panginoon para sa iyo. Hinirang kang maging kanyang ina. Ninais niyang malapit ka sa kanyang krus. Binahaginan kanya ng kanyang kaluwalhatian. Dinirinig niya ang iyong panalangin. Sa kanya ialay ang aming papurit pasasalamat. Sa kanya isangguni ang aming kahilingan. Na tulad mo'y mamuhay kaming lagi sa pagmamahal ng iyong anak, upang ang kanyang kahariay patuloy na maisakatuparan. Samahan kami lahat sa bukal ng buhay na nagmula sa kanyang puso, nang lumaganap sa sanlibutan ang pag-asa at kaligtasan, ang katarungan at kapayapaan. Pagmasdan mo kami sa iyo'y nagtitiwala, pakinggan mo kami sa iyo'y nagsusumamo. Maranasan nawa naming lagi ang makainang pagkalinga mo, siya nawa. Birhen ng Banal na Puso ni Jesus. Birhen ng Banal na Puso ni Jesus. Panalangin mo kami. Birhen ng Banal na Puso ni Jesus. Panalangin mo kami. Magsiupo po ang lahat para sa ilang paalala at pasasalamat.
Pasalamatan po natin ang mga tumulong sa paglilingkod, ang Ministry of Lectors and Commentators, Ministry of Ushers, Greeters and Collectors, Ministry of Altar Servers, Lay Eucharistic Ministers, Music Ministry, Social Communication Ministry para sa ating FB live streaming, at sa ating lahat po na nandirito ngayon. Pasalamatan din natin ang sponsor ng misa ngayon, ang St. Clair Chapel, ganon din si Councilor Banjo Pilar para sa pa-hotdog. Pasalamatan din natin ang ating mga family sponsors at ating hermana at hermano ngayon na sina Mrs. Yolanda Calabig and family, Mr. and Mrs. Lito and Cristeta Diaz and family, Mr. and Mrs. Paulo and Joan Marie Cuarenta and family, at ang Ramirez family. Pasalamatan din po natin ang nanguna sa ating misa na si Reverend Father Philip Angelo Garcia. Ilang paalala po, bilang paghahanda para sa nalalapit na kapistahan ng ika-8 taon at pagkakatatag ng Our Lady of the Sacred Heart Mission Station, mayroon po tayong mga inihandang activities at fundraising projects para sa ating simbahan at kapistahan. Ito po ay ang mga sumusunod. Ang nobena po sa ganap na ika-6 ng gabi at susundan ng banal na misa sa ika-6 at kalahati ng gabi dito sa tahanan ni Maria. Ito po ay hanggang sa September 7. Ang sponsor po bukas ay ang Our Lady of Perpetual Help at San Pedro Calungsod Chapel. Sa September 4, magkakaroon din po ng BEC Night pagkatapos ng misa. Sa September 7, bisperas ng kapistahan, ang ating nobena ay sa ika-5 ng hapon at ang banal na misa ay sa ika-5 at kalahati ng hapon. Susundan po ito ng prosesyon ng Our Lady of the Sacred Heart papuntang Woodcraft Bayanihan. Ang Fiesta Raffle for a Cause na pondo itayo ang kumbento para sa pagpapatayo ng kumbento para sa tahanan ni Maria. Maaari po kayong bumili ng tiket para makatulong dito. Ito po ay nagkakahalaga na 20 pesos isang tiket o 200 pesos per booklet. Maaari din po kayong makatulong sa pamamagitan ng pagiging isa sa mga family sponsors o maging hermano or hermana sa Novena Mass. At tuwing magsisimba kayo ngayong Novena Mass, ay mabibigyan kayo ng stub na maaari ninyong ipagpalit sa isang bingo card. Ito po ay para lamang sa edad 12 years old pataas. Ang bingo po ay gaganapin sa kapistahan sa September 8. Sa September 8, araw ng ating kapistahan, ay magkakaroon po tayo ng misa konselebrada sa ika-5 ng hapon sa Woodcraft Chapel, na pangungunahan ng lubhang kagalang-galang Pablo Virgilio Cardinal David Didi. Pagkatapos po ng misa ay magkakaroon ng salo-salo alabaryo fiesta sa Bayanihan Covered Court. Mayroon din pong bingo, raffle at baile sa Mission Station. Magtanong lamang po kayo sa inyong mga chapel officers para sa mga detalye. Nawa ay suportahan po natin ang mga gawain na ito para sa ikatatagumpay ng pagdiriwang ng ating kapistahan. Sa September 6 ay magkakaroon din po ng PhilHealth Yakap Caravan simula ika-7 ng umaga hanggang ika-2 ng hapon sa Bayanihan Covered Court. Maaari po kayong mag-apply, mag-update ng inyong PhilHealth ID o mag-register sa Yakap Package at magpakonsulta ng libre. Mayroon din pong free dental clinic sa September 7 sa Woodcraft Bayanihan. At panawagan po sa lahat, lalo na sa mga kalalakihan, na bukas po ay ang ating general cleaning sa Woodcraft Bayanihan sa ganap na ika-8 ng umaga. Tulong-tulong at kita-kita po tayo bukas. Paalala din po na ang bukas ang ating isusuot ay kulay green. Maraming salamat po. Magsitayo po tayo. Salamat po sa inyong pag-imbita at pagtanggap kay Father Sammy, MSC, ang ating kasamang pari, kay Sister Marpy, Sister Vanessa, sa inyong lahat na nakiisa sa banal na misa, maraming salamat po sa inyong pagtanggap. Alam niyo ho, first time kong makapunta dito sa ating mission station. At masasabi ko ho, napakaganda ng ating mission station. Amen? Siyempre. Pero, may pero. Para masabi natin na maganda ang isang simbahang komunidad ng Panginoong Yesus, dapat
mayroong mga nagpapari mula sa ating mission station. Kaya ipagdasal natin, no? Kung meron man kayong kakilalang gustong magpari, sabihin niyo po sa akin o di kaya kay Father Sammy para matugunan nila ang tawag ng ating Panginoong Diyos. Ako po kasi naglilingkod bilang vocation ministry ng Diocese of Caloocan. Kaya ako po ang naghahanap at gumagabay sa ating mga seminarista. At kasama po natin ngayon si Brother Kenneth de Pasukat. Palakpakan naman natin si Brother Kenneth. Ano? Si Brother Kenneth po ay graduate na ng seminaryo. So sa awa ng Diyos, next year, siya nawa ay maging pari na ng ating diocese. Pinapanalangin po natin si Brother Kenneth. Okay? Kaya lang, mag-isa lang ho siya. Sana mas dumami pa po sila. Salamat sa Panginoon at salamat sa mahal na ina sa kanyang paggabay sa ating ngayong gabi. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa sa Diyos. Diyos. Low, low.